Isang takaw gulong lalaki raw sa Mandaluyong City, laman ng blatter ng barangay. Sangkot sa paranakit sa isang menor de edad, pang-aabuso sa isang kaanak, paggamit ng iligal na droga at pati estafa. Parang combo meal ang mga kaso ah. Binanak ng magulang ko sa bugbog. Natatakot po ako sa sarili ko pong bahay. Takot na takot po ako. Ang lalaki, kilalang kilala raw sa barangay. Kilala yun dito, isang sakit ulo ng barangay namin. Makulit talaga. Wala sagot pa. Marami talagang record dyan dito sa amin. At saka sa ibang cluster, ibang outpost, mayroon din po. At ang sigaw ng mga biktima niya, tama na, sobra na. Kaya ang Eastern Police District kasama ang resibo, agad na nagkasa ng operasyon. Time's up na ba para sa suspect? Mga kapuso, narito po tayo ngayon sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nakarating po sa atin ang reklamo ng tatlong magkakaanak na tumatayo pong complainant sa isa di umanong inireklamo nilang notorious na siga dito sa area. Ang pangalan niya, Jaime Bernardo Jr. Ang reklamo laban sa kanya sa barangay, patong-patong na pala. Talagang matigas eh. Minsan nawawalan siya ng galang sa mga bantay bayan natin. Wala siyang kinikilala na. Sa katunayan, laman siya ng blatter namin. Isang buklit pa lang to. May blatter na siya dito, ilan-ilan. Pero pa sa isang buklit namin, may mga blatter pa rin siya doon. Sugi siya dito sa amin. Ang unang sumbong tungkol sa ginawang pananakit daw ni Jaime sa kanyang menor de edad na kapatid. Itatago namin siya sa pangalang Abby. Ang dalagita, binato raw ng kaldero. Aray ko po! Pakikwento mo naman sa akin, paano ko napapagbuhatan naman ang kamay nitong kapatid mo? So, nung time po na tulog siya, tapos yung mama ko po, nasa work po yun. Panggabi po uwi niya. Yung kuya ko po is nagising, ganon. So, gumising siya nung walang pagkain. Tapos, tulog din po ako noon, ginising niya ako para pagsaingin. May pasok po ako sa school noon. Galing po akong school noon, so napagod ako, nagpahinga ako. Tapos nagising siya ng galit na galit. Nanakit po siya, inampas niya po ako ng kaldero, tapos tumakbo ako sa CR. Pero hindi pa raw nakontento si Jaime sa ginawang pananakit kay Bunso. Bukod dyan sa insidente sa kaldero, meron pa bang ibang pagkakataon na ikaw ay napapagbuhatan ng kamay? Inabol niya po ako doon, tapos inumpog niya ako doon. Doon niya ako pinaghahampas. Natakot po ako noon kasi hindi ko na rin po alam yung nangyayari sa kanya. Hindi ko po alam kung paano siya ay ko-control. So, noong time po noon, buti po andun yung isa kong kuya, yung panganay po. Inawat niya yung kuya ko, tapos hanggang sinaksakan niya na rin po yung kuya ko. Makalipas lang ang ilang buwan, muli na naman daw nakatikim ng hagupit ni Jaime si Abby. Ito po yung pinalo niya sa akin. Ito po yung basag. Malaki po gano'n. Kaya nagkaroon po talaga ako ng malaking impact nun sa mukha. Kasi pag sumagot pa po ako, lalo niya lang din ako sasaktan. Ano yung pinakamasahol na karanasan na may kikwento mo sa akin? Dinanas mo sa kanya? Nilagnat po ako noon, nagsuka po ako. Kaya yung mama ko sinugod niya po ako sa ospital. Anong nakaramdaman mo? Ano gano'ng kasakit ito? Nakakatakot siya. Napapalayo na po yung loob ko sa kanya. Nagkakaroon na po kami ng ilangan. Naiilang na po ako sa kanya. Ang sumunod namang reklamo, isinampa mismo ng sarili niyang ina na si Sonia dahil sa paulit-ulit daw na pananakit sa kanya. Kayo ba'y napapagbuhatan ng kamay ng inyong anak? Nasasaktan po ba kayo ng Minsan pisikal? po nangyari po yun na talagang nasaktan niya po ako, talagang na ganun po niya ako ng kamay niya. Oho. Hindi lang po yun, talagang naambahan niya pa ako ng kahoy. Na ako na alam ko po na wala siya sa sarili niya. Aling Sonia, kwento niyo sa akin, anong perwisyo ang dinudulot sa inyo nito? Nakakalimutan na rin po niyang nanay niya ako, hindi na po siya nakikinig sa akin. Halos natatakot na rin po ako sa loob ng bahay namin dahil pamilya kami na magpapatayan kami sa loob ng bahay. Pero hindi lang pala ang kanyang ina at kapatid ang nakatikim ng kanyang dahas dahil maging ang kanyang kinakasama na si Rosalie nasampal at na flying kick down ni Jaime. Anong may kikwento mo tungkol sa karanasan mo sa kamay nitong asawa mo? Ikaw ba'y napapagbuhatan din ng kamay? Pag nananakit po kasi siya, sobrang sakit talaga. Sasakalin ka niya, susuntukin ka niya sa tagiling niya. Kasi nakita na naman din ng barangay ka Anong dahilan mo? Anong ugat pagka ganon? Pag ganun kasi sir, siyempre, dulot ng bisyo niya po, tapos wala siyang tulog, kapag ko siya ng pangkain ng anak niya, pag mainit ulo niya, yun, sasaktan niya ako. Ano yung pinaka masahol na dinanas nyo sa kamay ng asawa nyo? Sa pagkakaalala nyo? Hindi ako makabangon. At isang laki ng bukol ko dito, yung pagkasakal niya sa akin, mga pasa ko dito. Yung bukulo, paano nyo tinamo ito? Puro lahat suntok yun.
gamit yung kamay niya. Kasi malaki si Jaime, malaking kamay niya. Kapag ka gano'n, napapagbuhatan kayo ng kamay, hindi ka ba niya nakikilala? O hindi mo ba sinasabing, asawa mo ako? Hindi, nagsasalita po ako. Siyempre. Ano po sinasabi? Sabi ko sa kanya, yung mga natulong ko sa kanya, ganyan, ba't mo ako sinasakta? Mga kapuso, sa dalawang palapag na residential property na ito, nakatira ang inireklamong si Jaime. Ang kanyang pamilya, doon po sa dulong pintuan nakatira. At ayon po mismo sa complainant sa reklamo, sakada siya'y magbabasag ulo o manggugulo. Nadadamay po, pisikal niyang nasasaktan, pati yung mga nakatira sa ikalawang palapag, kung saan naman naninirahan ng kanyang ina, ilang pamangkin at kapatid. Siyempre sir, magsakit kasi hindi naman ako pinanakan ng magulang ko sa bugbog. Pero wala kang magagawa sir kasi may anak kami. Kaka-nervous na ako. Tapos lagi ako natatakot na ayoko pong mangyari na kami pong magpapamilya, magpapatayan. Takot na po yung naramdaman ko sa kanya. Baka hindi lang ganun mangyari sa akin. Ano nga ba ang dahilan ng tila pagiging war freak at mapanakit ni Jaime? Ayon sa kanyang inang si Sonia. Kasi po hindi naman po siya yung batang lumaki sa labas ng bahay. Talaga nasa loob lang siya ng bahay. Nung time na natutunan na siya magbisyo, syempre na masakit para sa akin dahil kasi alam ko dala ng paggamit niya. Hindi ho siya normal. Dumating na nga na simula 1 taon hanggang nag-20 years old siya, hindi ho siya taong ganun. Minsan na rin daw nakulong si Jaime dahil sa paggamit at pagbebenta ng droga. Pero noong 2021, pansamantala siyang pinalaya ng korte pero kinakailangan niyang dumalo sa mga hearing tungkol sa kanyang mga kaso. Inakala raw nila noon na magbabagong buhay si Jaime. Pero nagpatuloy lang at lalo pa raw lumala sa pagbibisyo. Hay na hay! Pagka galing niya sa kulungan, nag-iba na ugali niya. Na lalo siya nag-drugs, lalo siyang hindi na siya masawa. Yung para bang siya na yung hari. Nagagalit na siya kahit kanino, lalo sa asawa niya. Para bang wala na siya pangundangan na kaya niyang manon ng tao. Manak na manakit. Dahil sa pagiging agresibo ni Jaime, kinatatakutan na raw siya ng kanyang pamilya. Natatakot po ako sa sarili ko pong bahay. Takot na takot po ako sa aking anak kasi po hindi ko po alam kung ano pong gagawin niya sa amin kapag sa sobrang galit niya makalimot na po sa amin. Ang masakit lang po kasi doon, yung kuya mo po yung inaasahan mo magagabay sa'yo. Pero yung kuya mo po yung nananakit, tsaka doon mo pa makikita yung mali. Hindi na rin daw dumalo sa mga nakatakdang hearing sa korte si Jaime. Pasaway! Dahil dito, naglabas ng warrant of arrest ng Regional Trial Court, Branch 210 ng Mandaluyong City nitong July 18, 2023 para sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Agad ikinasa ng Eastern Police District ang isang operasyon pero hindi naging madali ang paghahanap dahil ang suspect nagpapalit-palit daw ng pangalan sa social media. Ang isa niyang account gamit ang tunay na pangalan pero walang profile picture. Ang isa naman may profile picture pero iba ang pangalan. Ang gulo! Sino ka ba talaga dyan, kuya? Pero ang hindi na itago ni Jaime, ang kanyang tato sa dibdib. Ito po yung nakuha naming Facebook account ng subject natin. Dito po namin na-validate na yung picture na hawak namin. Siya po talaga dahil po ito pong palatandaan po namin. Ito pong tattoo niya sa dibdib. Bali, dito po yung naging standby area namin sa outpost. Tapos nun, nagantay po kami ng 3 hours. Baka sakali na uuwi yung subject namin. Yun nga po, siguro mga 3 hours kaming, habang nag-aantay kami ng ganong oras, hindi umuwi. Nagbaka sakali po kami sa iskinita rito. Pero hindi nila agad nakita ang suspect. Hanggang sa nagdesisyon silang mag-ikot na sa mga iskinita. Ilang sandali pa, positive! Naspatan ng target na si Jaime Bernardo Jr. Hindi po kalayuan sa bahay nila. Ito po yung iskinita kung saan namin na-aresto yung subject person natin. Sinubukan po namin na ikutin yung mga iskinita para mahanap yung subject natin. Yun nga po, sinuwerte kami na madaanan namin dito sa iskinita na to. Agad dinala sa Eastern Police District si Jaime. Naharap siya ngayon sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Bali po yung kasong kinakaharap niya ngayon, yun po yung nasa warrant of arrest niya ng Section 5 ng 9165. Service of sentence po ito. Kumbaga po, hindi po siya basta makakalaya rito sa kasong ito.
Pero dahil hindi naman itinuloy ng pamilya niya ang pagsasampa ng formal na reklamo laban sa mga ginawa niyang pananakit, wala siyang kaso para dito. Nakapanayam ng resibo si Jaime na ngayon ay nakakulong na sa Mandaluyong Custodial Facility Unit. Nagsisi naman po talaga na ako na nagawa ko yung pananakit ko sa kanila. Aminado naman po ako doon kahit sino naman po siguro mapunta sa sitwasyon ko. Dumating po yung punto na tinatawag na ng pangangailangan. Kaya po siguro ganun, nagawa ko po yung mga panakit. Hindi ko na napigilan yung emosyon ko. Dahil sa tuluyang pagkadakip kay Jaime, tila nakahinga ng maluwag at nabunutan daw ng tinik sa dibdib si Aling Sonia. Mas ginusto ko na lang makulong siya dahil iniisip ko baka sa pangalawang pagkakataon niya na makulong, magkaroon po siya makapag-isip po siya ng maayos. Na dito po wala po nakakasaway sa kanya, nakakakontrol na masama ang ginagawa mo na hindi na siya nakikinig sa tamang sinasabi ng nanay niya, ng kapatid niya. Hindi na ho niya alam yung tama at baka maituwid ho siya sa loob ng kulungan. Hindi lang ako nangangako. Because pag nakalabas ako, sana matanggap niyo pa rin ako bilang isang anak, bilang isang tatay, isang alawa. Hindi ako nangangako, gagawin ko, promise.